Ayan, Ariel, saka Downy lang. So, paano po yung process? Yan, ganyan. Same din. Same. Katulad din ng dati. Ilalagay mong ganyan lang? Ayan, Yan. so, ayan. Buhos mo yung ano. Kaya lang, Bubuhos mo dito yung ano? dito yung soap. Dito yung Downy. Downy. Sabay na? Fabcon. Hindi. Yung Fabcon, para talagang mabango, dapat mga 15 minutes. Kasi isa na lang siya. Ayan o, nakalagay naman eh. Ganyan po So, pala. isang banlaw na lang, tapos dry na siya. Pag isang banlaw na lang, doon natin ilagay yung Fabcon para mabango. Your cellphone, te. Hindi siya ma-out. Thank you. Ayan, so ganyan yan. Salamat. Ganyan po yung mag-operate, guys, ha. Kasi Kuya Ramon, may Yan. mga nagtatanong about dun sa laundry shop mo. Oo. Maganda bang business sa Pilipinas ang laundry? Ang business kasi dito sa Pilipinas, medyo may kahirapan talaga. Lalo na pag namumupahan ka. Yun ang pinakamahirap. Kasi hindi ka pa nag-i-start, may utang ka na. Yung sarili mo. Pero may umaasinso naman talaga doon sa namumupahan. Depende sa location. At ang kagandahan doon bilang isang nagbi-business na rin dito sa Cavite ay talagang mas maganda pag pwesto na. Kasi income mo na yun eh. Hindi ka na nangungupahan, hindi ka na nagbabayad ng bills na kung meron man maliban doon sa sarili mong pwesto. Hi guys, nandito ako ngayon sa bahay ng kaibigan ko na nasa South Korea. So yung mga nagtatanong guys, sasagutin ng kasama ko kung saan pinadala yung kanyang washing machine na pang laundry. Ito guys, so ito yung naipundar niya guys, yung laundry shop. So punta tayo dito guys. Sagutin natin yung mga katanungan ng mga nag-comment. Hello! How are your business? How are your business? Ayos lang. Ayan. Ayos naman. Ito yung Yan. business niya guys. Late na kasi galing kaming church. Ayan o. Ano pong ginagamit niyong detergent, ma'am? Ariel. Ayan, Ariel lang, simple Saka lang. Downy. Downy. Ayan, Ariel, saka Downy lang. So, paano po yung process? Yan, ganyan. Same din. Same. Katulad din ng dati. Ilalagay mong ganyan lang? Ayan, Yan. so, ayan. Buhos mo yung ano. Kaya lang, Bubuhos mo dito yung ano? dito yung soap. Dito yung Downy. Downy. Sabay na? Fabcon. Hindi. Yung Fabcon, para talagang mabango, dapat mga 15 minutes. Kasi isa na lang siya. Ayan o, nakalagay naman eh. Ganyan po So, pala. isang banlaw na lang, tapos dry na siya. Pag isang banlaw na lang, doon natin ilagay yung Fabcon para mabango. Your cellphone, te. Hindi siya ma-out. Thank you. Ayan, so ganyan yan. Salamat. Ganyan po yung mag-operate guys, ha. Kasi Kuya Ramon, may nag-comment kasi sa kanyang vlog, kaya tayo pumunta dito ulit. Ayan. Yeah, Ayun, so- tapos na eh. Sa mga hindi nakakaalam guys, second hand lahat to, galing sa South Korea, pinadala niya dito. So itatanong natin sa kanya kung saan ipinadala na cargo. So punta tayo dito. Saan si Kuya Ramon? So ito yung another business ni ate. Ano tong isang business mo, te? Anong tawag dyan? Puro damit. Tahian. Anong English nung ano? Ano? Shower? Garment. Garments. So yan, garments. Anong products po yan? Sa SM. SM? Mga damit na pang SM. Baka huwag Yeah. ipakita yung label. Yan, hindi mo na ipapakita yung label, So, ayan, garments. Yan, napakaganda ng kanilang business. Wala si Kuya Ramon? Hintay ko. Ayan, doon siya. Pwede ko puntahan. Oo, nagtutupi. Ayan, so pupuntahan ko dito yung bahay ni Kuya Ramon sa mga nakakakilala sa kanya. Nakita ko yung dumi. Pwede kayo mag-shoutout. Ito yung Katas OFW South Korea hanggang 3rd floor. Kuya Ramon! Where are you? I'm a vlogger! I'm visit your house! Dito pa tayo ngayon sa kanyang munting bahay. Yung kanyang negosyo. Where are your damit? Kunin mo yung damit mo dyan sa may hagdan. Ito guys, katas ng OFW South Korea. Dyan sa hagdan! Yan o, ang ganda ng kanyang katas OFW South Korea guys o. 3rd floor. May rooftop pa siya. Yan, so 20 years siya si kuya na nagtrabaho sa South Korea. Isa siyang artista. Kaya yun, nahuli lang, kaya nandito na siya. Kasama na niya yung pamilya niya. Ayun o, yung aeroplano. Yung location niya dito sa Cavite. Ito yung kanyang bahay na naipagawa katas ng Korea. Ayan o. May sagingan pala dyan o. Puro sagingan o. Kaya malamig dito guys. Wala pang masyadong mga bahay-bahay. Naiwan niya pala yung cellphone ni ate. Nakaupo ako, biglang tumunog.
Yun guys, interviewin natin si Kuya Ramon. Nandito siya ngayon, oh. Ayan, oh. Kuya Ramon, may Ayan. mga nagtatanong about dun sa laundry shop mo. Oo. Maganda bang business sa Pilipinas ang laundry? Ang business kasi dito sa Pilipinas, medyo may kahirapan talaga. Lalo na pag nangungupahan ka. Yun ang pinakamahirap. Kasi hindi ka pa nag-i-start, may utang ka na. Oo. Kailangan ng business mo, yung sarili mo. Pero may umaasinso naman talaga doon sa nangungupahan. Depende sa location. At ang kagandahan doon bilang isang nagbi-business na rin dito sa Cavite ay talagang mas maganda pag pwesto na. Kasi income mo na yun eh. Hindi ka na nangungupahan, hindi ka na nagbabayad ng bills na kung mayroon man. Maliban doon sa sarili mong pwesto, yun ay mas maganda. Yun lang ang kasarapan sa magbi-business ka na sarili mo. At yung iba naman, nagbi-business sila ng washing machine, depende sa location pa rin yan. Lalo na pag ang location mo doon sa Matao, o di kaya naman malapit sa pabrika, yun ang pinakamalalakas sa tingin ko. Kasi wala nang time maglaba yung tao. So yun. Kaya maganda rin yung pwesto doon sa ganung lugar, location. Pero itong pwesto mo, no, kahit liblib, dinadayo ka pa rin. Kahit liblib siya, kasi dito lahat ang trabaho nila, galing sila sa IPSA. Oo, sa EPSA. Kaya- factory worker. No? Uwi na nila, gabi na, din sila pa maglalaba. So, yung iba nagkukusot pa, nagbabantay sa laundry. Ito na lang, ibibigay na lang nila, isusot. Pag binigay na nila, lalaban namin. Pagka nilaban namin, siyempre pag kinuha nila yan, tupi na. So, magtatanong kayo kung magkano po yung singil po namin sa nagpapalaba. Mura lang. Kasi hindi naman kami nagbabayad ng pwesto. Kasi dito karamihan, ang bayad nila ay 65. Hindi pa kasama yung sabon at saka pabango. So, pagka drenay mo pa, karamihan 150 ang singil. Pero may additional yon yung pagtutupi. Yun ang nila. Yan sa'yo, libre na, no? Sa amin na lahat. Kaya nga, galing. Kaya- Tapos, 150 lang? 150 lang. Grabe, no? 10 kilo na yon. Hindi, 8 kilo lang. Pero pag nag-exist sila, paano? Hindi, ang naman namin, pagka 10 kilo na, 2 salang na yun. So, 2 salang. 300 na yon? 300 yun. Pag sila, Nag-10 sobra. kilo? Oo. Madali lang naman magtupi. Sanayin lang. Basta minimum 8 kilo, 150. Tapos, ang 1 kilo, Pagka, hindi, ang inano namin kasi, pagka sumubra ka na sa kilo, double na. Doble. paano kung nag-16 kilo sila? 300 pa rin? Oo. 8 na yun eh. Gets. Kaya... Kunyari, 16. Tapos 8 ulit. Another 150 ulit yun. Guess ko na guys. Ganun guys baka nagkaroon kayo ng idea guys. So ito, napakamurang laundry kasi hindi sila nagbabayad ng pwesto. So ayan. So saan galing yung laundry mo? Washing machine. Sa South Korea. Ayan sa South Korea guys Sa mga hindi pa alam na sa South Korea Actually, pinadala ang rin. trabaho ko kasi mga kababayan doon sa South Korea, kami ang kasama ko yung amo ko ang nami-make up sa mga naglilipat bahay. Yung iba namang amo, yung pinapabayaran na lang yung washing machine sa amo ko. Ngayon, ang ginagawa ko naman, baka magtatawa kayo, mahal po sa Tanggen ang washing machine, lalo na yung Tanggen guys, yung carrot. Yung na apps. Mahal po dyan. Ang price po dyan, nagre-range siya ng depende sa kung anong model siya. Pero mapalad kayo kung makakakuha kayo yung lilipat kaagad na hindi na nila kailangan yung washing machine. Mas mura po yun. Pero paunahan naman. Ngayon, doon sa amo ko, kaya ako nagkaroon ng business ng washing machine. Kasi yung amo ko, kami ang pumupunta sa apartment na naglilipat. Kaya yung minsan, yung mga Koreano naglilipat.
binibinta nila yung washing machine sa amo ko. Ngayon ako naman, binibili ko sa amo ko yung washing machine. Kaya may mga washing machine akong ganito. Actually, sayang nga eh. Marami akong inuperang business dati dito na washing machine din. Pero ayaw nila. Yun ang sayang talaga. Grabe, no? Ang ganda ng washing mo dyan sa baba. Parang bago pa. 2019 model yan eh. Oh, 2019 na. Anong date na nga, year na ngayon? 2025 na. Oo. Grabe, Kaya pero parang bago pa, no? Parang bago pa. Mag-aayos pang takbo. Yun ang kagandahan. Saka ang lalaki pa. Nakita ko yung mga laundry doon sa mga yung hindi pang Korea. Ang Oo, liliit. Ang liliit. Oo. Yun, second hand. So, magkano yun, Kuya Ramon, yung second hand? Depende sa yan, sa Tanggen. Kasi may mahal talaga. Hindi, yung sa'yo. 500. Oo, 500. May 500, 500,000 won. may 300, may 150. Ganun. Pero ano na yan, 2013 model siguro. Ganun. Oo. Ibig sabihin matagal lang. Ngayon, dito sa amin naman, dahil sa malakas ang init o yung araw, Oo. minsan dinadry ko sa araw para adjust sa makatipid sa kuryente. Oo, tama. Magaling no, kasi nasa tayo eh. Pero pagka pagka tag-ulan, talaga magpipilitan ako mag-washing sa mag-dry sa dryer. Tama. Kaya Kasi doon pa lang sa washing machine, na ano na siya, di ba? Dry na siya. Dry na siya, hindi lang siya tuyo. Actually, hindi na no? tuyo. Pero So, pagka nilagay mo lang, mga 1 hour tuyo na kaagad oo. yun. 1 hour So, yung lang. kanyang laundry shop, guys, kompleto. Mayroon siyang yung dryer talaga na washing machine na kahit pag ang pangangat mo pa lang tuyo na, no? Tuyo Tutupiin na lang, no? Tutupiin na lang. Nagamit ko na yun, kuya, sa South Korea. Madaling masira yung damit minsan. Pag hindi mo alam gamitin, no? Oo, yun guys. Kailangan marunong ka. Kailangan operated ka rin sa paggamit ng washing machine ng South Korea. Actually, may double yun yung mga nabili ko. May dryer na, may washing siya. Pero steam dry lang. Oo, steam dry lang. Yan. Yun, guys. Kailangan mo pa rin i-dry. Kaya mas maganda sa mga kababayan mo natin kung gusto niya talaga, MP cargo lang yung takbo na pwede. Ayun. Pero yung iba naman, meron pa rin, pwede pa rin, pero nagtataka ako ba't ayaw nila, gusto nila dalhin mo doon sa company, yung washing machine. So, salamat, yun lang. Yun, guys. Yun. Kunting tip lang, talagang ang business dito sa Pilipinas, pahirapan. Pero sa tingin mo, Kuya Ramon, maganda ba ang laundry shop na business? Depende nga sa location. Depende sa location. Pero sa tingin mo, ikaw, may recommend mo ba sa mga kababayan natin sa Korea? Yes. Ayun. Kasi mas mura talaga ang washing machine dyan sa Korea kaysa rito. Oo. Nagtanong nga ako dito, less than 100,000 ang isa. Yung washing machine dito, Oo. na 2019 model. Less than 100, mga nasa 80 plus. Yung 17 kilos huwag yung 10 kilos. Oo. So mas maganda pala sa South Korea, bumili ka na, no? Oo, Kahit bumili second ka. hand lang, Kahit no? second hand. Ang galing, no? Yung MP ba na cargo, sa tingin mo mapapagkatiwalaan ba? Yes! Paano mo yun na ipabox? Kailangan ba? Hindi mo na kailangan magpa-box. Basta ibigay mo lang. Balutin mo lang ng Plastic? Oo, plastic. Plastic lang, okay na yun? Okay na yun. Ibigay na muna lang doon sa MP sila.